Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Shadow. Halina't simulan na natin. Ang pelikula ay naganap sa isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng China. Sa kasalukuyang panahon, nakilala natin ang hari ng estado ng Pei na si Pei Liang. Nilapitan siya ni Lu Yan, ang tagapayo ng kaharian, at sinabi nitong pumunta si Commander Zhou upang makipagkita sa general ng estado ng Yan at hinamon niya ito sa isang one-on-one na laban upang mabawi ang kanilang lungsod na Jing. Nagalit si Pei Liang dahil ang tanging nais niya ay kapayapaan. Ayaw niyang muling isugal ang dalawang estado sa panibagong digmaan kaya tumanggi siyang suportahan ang ginawa ni Zhou. Samantala, nakilala natin ang kapatid ng hari na si Princess Qingqing. Kasama niya si Xiai, ang asawa ni Zhou, at pinag-uusapan nila ang magiging kapalaran ng kanilang kaharian. Hinulaan ni Xiai na uulan pagkalipas ng 7 araw, kasabay ng pagsisimula ng labanan, at mananalo sila laban sa estado ng Yan. Hindi nagtagal, bumalik si Commander Zhou sa palasyo. Agad siyang ipinatawag ng hari upang pagsabihan tungkol sa kanyang padalos-dalos na ginawa at sa paghamon niya sa kalabang commander ng walang pahintulot. Ipinaliwanag ni Zhou na ang tanging nais niya ay mabawi ang kanyang sariling bayan. Handa siyang tanggapin ang anumang parusa ng korte at maging ang pagbitay sa kanya. Ngunit tumanggi si Pei Liang dahil alam niyang isa si Zhou sa kanyang pinakamatapat na commander at malaki na ang naitulong nito sa kanya noon. Nang umalis na ang lahat, pribadong nakausap ni Pei Liang si Master Lu Yan. Inihayag niya na balak niyang ipakasal ang kanyang kapatid sa anak ni Commander Yang Kang na nagngangalang Yang Ping. Naniniwala siyang ito ang tanging paraan upang maiwasan ang digmaan at mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang estado. Nang tanungin ni Lu Yan kung ano ang maaaring isipin ng prinsesa tungkol sa kasal, binaliwala ito ni Pei Liang at sinabing hindi mahalaga ang kanyang opinyon. Inutusan niya si Master Lu Yan na kausapin si Commander Yang at ihatid ang kanyang alok. Samantala, pumasok si Xiai sa isang lihim na silid sa palasyo na patungo sa isang nakatagong kuweba. Doon, nakita si Commander Zhou na kusang nagpapasaksak at nagpapahamak sa sarili sa harap ng isang matandang lalaki na mukhang may sakit at mahina. Sa isang nakakagulat na revelasyon, nalaman na ang mukhang mahina at may sakit na lalaki ang tunay na Zhou. Malubha ang kanyang kalagayan dahil sa huli niyang laban kay Commander Yang 1 taon na ang nakalipas. Ang kanyang anino, na eksaktong kamukha niya, ay natagpuan ng tiyuhin ni Zhou 20 taon na ang nakalipas noong isa lamang itong gutom at palaboy na bata sa mga lansangan. Upang mabawi ang kanyang sariling bayan, ang lungsod ng Jing, sinanay ni Zhou ang kanyang anino upang lumaban sa kanyang lugar laban kay Commander Yang. Walang nakakaalam sa planong ito maliban sa kanyang asawa na si Xiai. Ang pangalan ng kanyang anino ay Jing. Pinangalanan siya ni Zhou ayon sa kanilang sariling bayan upang hindi niya kailanman makalimutan ang kanyang layunin. Sinadya ni Zhou na sugatan si Jing sa dibdib, sa mismong lugar kung saan siya nasugatan 1 taon na ang nakalipas, upang walang maghinala sa katotohanan. Pagkatapos nito, nilagyan niya ng mga halamang gamot ang dibdib ni Jing upang gumaling ang sugat at pagkatapos ay ginawa itong mukhang bagong sugat. Ipinaalam ni Zhou kay Jing na buhay pa ang kanyang ina at naninirahan pa rin sa lungsod ng Jing. Nagulat si Jing at humingi ng karagdagang impormasyon. Ipinaliwanag ni Zhou na natagpuan ng kanyang mga tauhan ang ina ni Jing at binigyan ito ng ligtas na lugar na matitirhan. Sa loob pala ng 20 taon, pinananatili ni Zhou at ng kanyang tiyuhin si Jing sa palasyo para sa sarili nilang mga layunin. Hindi, kailanman sinubukan ni Jing na tumakas dahil napakalalim ng kanyang katapatan sa kanila. Gayunpaman, nangako ngayon si Zhou na pagkatapos niyang matalo si Yang, tuluyan na niyang palalayain si Jing upang muli itong makasama ang kanyang ina. Pagkatapos, umalis sina Jing at Xiai sa lihim na kuweba at pumunta sa isang silid kung saan naghanda ang mga tagapaglingkod ng kama para sa kanila. Nang umalis na ang mga tagapaglingkod, palihim na pumunta si Jing sa ibang silid upang matulog ng mag-isa dahil nagpapanggap lamang silang mag-asawa. Kinabukasan, humarap si Jing sa korte sa harapan ng hari upang harapin ang mga kahihinatnan ng paghamon niya kay Commander Yang at sa pagkasira ng kanilang alyansa. Naniniwala ang lahat na karapat-dapat siyang parusahan at patayin, ngunit tumanggi si Pei Liang. Sa halip, inalis niya kay Jing ang kanyang posisyon bilang commander at ginawa siyang ordinaryong mamamayan. Tinanggap naman ito ni Jing. Pagkatapos, iginiit ng hari na makita ang kanyang sugat at sinabi niyang gusto niya itong lagyan ng gamot. Nag-alala si Jing at tumanggi, ngunit patuloy na iginiit ng hari kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. Tinanggal ni Jing ang kanyang damit habang sinusuri ng hari ang sugat. Napansin ng hari na mukhang napakabago nito.
Agad na gumawa ng kwento si Jing at sinabi niyang gumaling na ang dati niyang sugat. Ngunit gumawa siya ng panibagong sugat sa sarili dahil nahihiya siya sa pagkatalo niya sa laban at nais niyang parusahan ang sarili. Mukhang naniwala naman ang hari sa kanyang kwento at pinayagan siyang umalis. Bago umalis, sinabi ni Jing na dahil isa na lamang siyang ordinaryong mamamayan, wala nang dahilan ng hari upang mag-alala tungkol sa kanyang paghamon kay Commander Yang. Pagbalik sa lihim na kuweba, sinabi ni Xiai sa kanyang asawa na hiniling ng hari na makita ang sugat ni Jing at napansin nitong mukhang bago ito. Ngunit iginiit ni Zhu na imposibleng magmukhang bago ang sugat at sinabi niyang sinusubukan lamang ng hari na subukan si Jing. Samantala, nakita si Zhu na nagsasanay kay Jing. Gumagamit si Jing ng isang metal na payong bilang sandata. Paulit-ulit na nabibigo si Jing sa kanilang mga laban sa pagsasanay dahil perpektong ginagaya ni Zhu ang tatlong ataking teknik ni Yang Kang. Dahil dito, nagsimulang magduda si Zhu sa kakayahan ni Jing na harapin si Yang Kang. Sa sobrang pagkadismaya, marahas niyang pinapalo si Jing. Tahimik lamang itong tinatanggap ang kanyang mga pagkakamali at tinitiis ang mga pananakit ng walang reklamo. Samantala, sa palasyo, nakipagkita si Master Luyan kay Pei Liang at sinabi niyang naiparating na niya kay Commander Yang ang alok tungkol sa pagpapakasal ng prinsesa. Ngunit lumabas na ang anak ni Yang Kang na si Yang Ping ay nag-alok na panatilihin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtanggap kay Princess Qingping bilang kanyang kerida sa halip na asawa. Nagpadala pa siya ng isang punyal bilang regalo sa pakikipagtipan na tatanggapin lamang kung sisang-ayon ang hari. Nagulat si Pei Liang ngunit matapos ang maikling pag-iisip ay nakakagulat niyang tinanggap ang alok. Nang malaman ito ni Princess Qingping, nagalit siya dahil hindi naman siya kailanman pumayag sa kasal, lalo na sa pagiging kerida ng isang lalaki. Nauwi ito sa malaking pagtatalo nila ng kanyang kapatid. Maging ang ibang opisyal ng palasyo ay nagalit dahil malaking kahihiyan ito para sa prinsesa at sa buong kaharian. Habang nagtatalo sila, iminungkahi ng isang general na nagngangalang Tayan na tipunin nila ang kanilang mga sundalo at agad na salakayin ang kabilang estado dahil sa matinding insultong ginawa nito. Ngunit pinigilan siya ni Pei Liang. Tinawag siya ni Tayan na isang duwag na hari at sinabing haantong lamang sa pagbagsak ng kaharian ang kanyang pamumuno. Dahil dito, nagalit si Pei Liang, at inalis si Tayan sa kanyang posisyon. Ngunit walang pakialam si Tayan at patuloy siyang nang insulto habang tinatanggal ang kanyang uniforme. Sa sobrang galit, sinubukan ni Pei Liang na barilin si Tayan gamit ang isang crossbow, ngunit pumagitna si Qingping upang protektahan siya. Upang maiwasan ang pagdanak ng dugo, sa huli ay pumayag si Qingping na maging kerida at tinanggap ang punyal bilang regalo. Samantala, lumipat ang eksena sa lungsod ng Jing kung saan unang nakita si Commander Yang Kang. Tinuturuan niya ang kanyang anak na si Yang Ping ng mga teknik sa pakikipaglaban. Sinabi ng ama na kilala ang pamilya Yang sa kanilang lakas, bilis at nakamamatay na katumpakan sa tatlong magkakasunod na atake sa isang tunggalian. Pagkatapos, pinag-usapan nila si Zhu, na sa katunayan ay si Jing. Napansin ni Commander Yang kung gaano kalusog ang hitsura nito kahit malubha itong nasugatan sa kanilang huling laban. Tinanong din niya ang kanyang anak tungkol sa alok na tanggapin ng prinsesa bilang kerida. Inamin ni Yang Ping na ginawa lamang niya iyon upang pilitin si Pei Liang na sumuko, habang sinusubukan ng hari na makuha ang lungsod ng Jing sa pamamagitan ng kasal, nagulat si Yang Ping nang malaman niyang tinanggap ni Pei Liang ang kanyang alok. Gayunpaman, hindi sila labis na nag-alala dahil mayroon silang isang especially iya sa palasyo na patuloy na magbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa bawat kilos ng hari. Bumalik naman sa lihim na kuweba si Zhu at ipinagpatuloy ang pagsasanay kay Jing, ngunit hirap pa rin itong umunlad. Nang makita ito ni Xiai, tumulong siya dahil matagal na niyang pinapanood ang kanilang pagsasanay at alam niya kung paano kontrahin ang espada ni Commander Yang. Pinayuhan niya si Jing na gamitin ang mga teknik na mas banayad at feminine at gawing simbolo ng yin ng payong upang talunin si Yang Kang. Ipinaliwanag niya na ayon sa pilosopiya ng yin at yang, ang kanilang payong na isang nababaluktot na sandata ay kumakatawan sa tubig, na siyang yin at mas epektibo kapag umuulan. Samantala, ang saber ni Commander Yang ay mabagsik at tila nagliliyab, kaya kumakatawan ito sa yang at apoy. Ngunit kayang kontrahin ng tubig ang apoy, at ang yin ay sumasalungat sa yang. Kaya sa paggamit ng mga banayad na galaw kasama ang payong, magkakaroon si Jing ng tunay na pagkakataong talunin si Commander Yang. Ipinakita ni Xiai ang teknik sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanyang asawa at madali niya itong natalo. Tuwang-tuwa si Zhu sa kanilang pag-unlad.
Dahil dito, kumpiyansa na sila na kaya nilang talunin si Commander Yang sa paparating na laban at mabawi ang lungsod ng Jing. Kalaunan, nalaman ni Zhu ang pagtanggal kay Tian sa kanyang posisyon. Hiniling niya kay Jing na dalhin si Tian sa lihim na kuweba upang makausap ito. Sinunod ni Jing ang kanyang utos at kinausap si Tian. Ipinaliwanag niya ang lahat tungkol sa kanyang buhay bilang anino ni Zhu mula nang malubhang masubitan ang commander. Pagkatapos, dinala ni Jing si Tian sa lihim na kuweba. Nagulat si Tian nang makita niya ang tunay na Commander Zhu at agad siyang yumuko bilang paggalang. Pribadong nag-usap ang dalawang lalaki. Ipinaliwanag ni Zhu na matapos mapatay ang kanyang ama sa korte, nakahanap ang kanyang tiyuhin ng isang anino para sa kanya upang maprotektahan siya mula sa mapanganib na mundo ng politika. Hiniling ni Zhu kay Tian na tulungan siyang pamunuan ng isang pag-atake laban sa mga sundalo ni Commander Yang at ibinahagi niya ang kanyang plano. Sa huli, inihayag din ni Zhu ang kanyang ambisyong maging hari ng kaharian ng Pai. Sinuportahan ito ni Tian dahil sawa na rin siya sa kawalan ng kakayahan ng kasalukuyang pinuno. Inutusan ni Zhu si Tian na magtipon ng mga sundalo at matutunan ng bagong teknik gamit ang payong mula kay Xiai, sumang-ayon si Tian. Pagkalabas niya sa kuweba, tiningnan niya si Jing at namangha sa sobrang pagkakahawig nito kay Commander Zhu. Pagkatapos nito, lihim na nagsimulang magtipon si Tian ng mga bilanggo upang gawing kanyang mga sundalo at sinanay niya ang mga ito para sa paparating na labanan sa tulong ni Xiai. Lumipat ang eksena sa gabi bago ang tunggalian. Magkakasamang uminom sina Zhu, Jing at Xiai. Masaya si Jing dahil alam niyang malapit na siyang muling makasama ang kanyang ina. Kalaunan, pumunta sina Jing at Xiai sa kanilang tirahan. Malungkot si Xiai dahil aalis na si Jing kinabukasan. Tinanong niya si Jing kung bakit nanatili ito sa loob ng maraming taon at hindi kailanman sinubukang tumakas kahit palagi siyang sinasaktan at inaabuso ni Zhu. Sa pagkakataong ito, nakakagulat na ibinunyag ni Jing na nanatili siya roon dahil kay Xiai. Hindi man niya ito direktang sinabi, malinaw na ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman para sa babae, kaya natigilan si Xiai. Sinabi rin niya na walang sino man ang magmamalasakit kung mabubuhay man siya o mamamatay kinabukasan. Sumagot si Xiai na wala siyang pakialam. Pagkatapos, gaya ng nakasanayan, natulog si Jing sa isang hiwalay na silid. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Xiai upang hanapin siya. Natagpuan niya si Jing na nakayuko sa sahig at sinubukan niya itong aliwin. Bigla silang naghalikan at nauwi ang kanilang pagiging malapit sa isang pribadong sandali ng gabing iyon. Hindi nila alam na palihim silang pinagmamasdan ni Zhu, na galit habang sumisilip sa isang butas sa dingding. Kinabukasan, nagpanggap si Jing bilang Commander Zhu at pumunta sa lungsod ng Jing upang hamanin si Yang Kang sa isang tunggalian, gaya ng kanilang napagkasundoan. Tumayo si Jing sa isang lumulutang na platapormang inayos ayon sa simbolo ng Yin at Yang. Naguluhan si Yang Kang dahil hindi na opisyal na commander si Jing, kaya para sa kanya ay wala nang saysay ang laban. Gayunpaman, tinanggap pa rin niya ang hamon dahil kumpiyansa siya sa sarili niyang kakayahan. Samantala, pumasok sina Tian at ang kanyang mga sundalo sa mga bangin sa ilalim ng ilog at naglakbay patungo sa lungsod ng Jing. Hindi inaasahang sumama sa kanila si Princess Qingping. Determinado siyang lumaban para sa kanyang mga nasasakupan at sa kanilang lungsod. Samantala, nagsimulan na ang tunggalian ni Yang Kang at Jing na hahatiin sa 3 round. Sa unang round, nagawang mangibabaw ni Jing. Ngunit sa sumunod na 2 round, nanalo si Yang Kang dahil sa kanyang napakahusay na kakayahan sa pakikipaglaban. Inamin ni Yang Kang na wala pang sinumang nakapagtagal ng ganoon katagal laban sa kanya at humanga siya sa kakayahan ni Jing. Gayunpaman, hiniling niya kay Jing na itigil na ang laban at ituring na tabla ang kanilang tunggalian. Tumanggi si Jing at iginiit na ipagpatuloy nila ang laban hanggang sa kamatayan. Samantala, matagumpay na nakapasok sina Tian at ang kanyang mga sundalo sa lungsod ng Jing. Sa simula, palihim silang umatake sa mga sundalong nagbabantay sa lungsod. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang napakaraming sundalo ng pamilya Yang na pinamumunuan ni Yang Ping. Binuksan ng mga sundalo ni Tian ang kanilang mga metal na payong na ginagamit bilang sandata at nagsagawan ng matinding ganting atake. Marami nilang napabagsak na kalaban. Sa gitna ng labanan, nakaharap ni Qingping si Yang Ping at sinubukan siyang talunin. Ngunit mahusay na, mandirigma si Yang Ping at malubha niyang nasugatan ang prinsesa. Bumagsak si Qingping at halos hindi na makalaban. Hindi siya nakilala ni Yang Ping at sinabi niyang ang isang babaeng tulad niya ay dapat nasa bahay sa halip na nakikipaglaban. Bilang tugon, ipinaalala ni Qingping kay Yang Ping kung paano niya siya inalipusta nang ialok nitong maging kerida niya.
Nagulat si Yang Ping nang malaman niyang ang babaeng kanyang kaharap ay ang mismong prinsesa. Agad siyang lumapit upang tingnan ang kanyang kalagayan, ngunit sinabi ni King Ping na dumating siya upang ibalik ang isang bagay sa kanya. Hindi naintindihan ni Yang Ping ang ibig niyang sabihin. Biglang sinaksak ni King Ping ang kanyang leeg gamit ang parehong punyal na ipinadala niya bilang regalo. Pareho silang malubhang nasugatan at bumagsak hanggang sa tuluyang mamatay. Dahil dito, nagtagumpay ang mga sundalo ni Tien at inalis nila ang mga bandila ng pamilya Yang mula sa lungsod. Nang makita ni Yang Kang na bumabagsak ang kanilang mga bandila, napagtanto niya ang nangyari at marahas niyang sinalakay si Jing. Ngunit kalaunan ay nakalamang si Jing at natalo si Yang Kang gamit ang isang sirang bahagi ng talim ng payong. Pagkatapos, agad na tumakbo si Jing patungo sa lungsod upang hanapin ang kanyang ina. Ngunit nang makarating siya sa kanilang bahay, nagulat siya nang makita niyang patay na ang kanyang ina matapos itong saksakin. Sa sobrang lungkot, napaiyak si Jing. Ngunit bigla siyang inambush ng isang grupo ng mga lalaki na inakala niyang ipinadala ni Commander Zhu. Mabilis siyang napabagsak ng grupo, ngunit sa huling sandali ay may dumating na isang taong nagsabing ipinadala siya ng hari, hinimok nito si Jing na bumalik sa palasyo. Samantala, dumating si Pelyang sa lugar ng labanan at hinanap ang kanyang kapatid. Bumagsak ang mundo niya nang makita niyang patay na si King Ping at hindi niya napigilan ang kanyang pag-iyak. Makalipas ang ilang panahon, nagdaos si Pelyang ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang ang pagkakabawi sa lungsod ng Jing. Sa kabila ng kanyang matinding kalungkutan dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, naghanda siya ng espesyal na pagtanggap para sa isang dakilang bayani ni Commander Zhu o si Jing, na ang tunay na pagkatao ay hindi pa alam ng lahat. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, hiniling niyang umalis ang lahat maliban kina Master Luyan, Commander Zhu at Xiai. Pagkatapos, biglang hinarap ni Pelyang si Master Luyan at inakusahan itong isang especially iyan na lihim na nakikipagtulungan kay Commander Yang. Hindi nakapagsalita si Master Luyan sa pagkabigla. Hindi na nag-aksaya ng oras si Pelyang at pinatay siya. Natakot sina Jing at Xiai sa kanilang nakita. Sa pagkakataong iyon, ibinunyag ng hari na noon pa man ay alam na niyang hindi tunay na Commander Zhu ang lalaking nasa harap niya. Sinadya niyang magkunwaring walang alam at hinintay ang tamang pagkakataon upang mabawi nila ang lungsod para sa kanya. Samantala, isang grupo ng mga nakamaskarang mamamatay tao ang pumunta sa lihim na kuweba ni Zhu upang patayin siya sa utos ng hari. Sa kabila ng kanyang mahinang katawan, mahusay pa ring nakipaglaban si Zhu at nagawa niyang talunin ang mga sumalakay. Samantala, pinasalamatan ni Pelyang si Jing sa pagbawi ng kanilang lungsod at sinabi niyang balak niya itong gawing bagong commander at patayin ang tunay na Zhu. Sinabi rin niya na maaari nang maging opisyal na magkasintahan sina Jing at Xiai sa halip na magpanggap lamang. Sa sandaling iyon, dumating ang isang nakamaskarang mamamatay tao na may dalang kahon na sinasabing naglalaman ng ulo ni Zhu at natakot si Xiai. Samantala, sabik na binuksan ni Pelyang ang kahon, ngunit nagulat siyang wala itong laman. Biglang lumitaw si Zhu, na nakasuot pala ng damit ng mamamatay tao, at sinaksak ang hari mula sa likuran. Nalaman na nakatakas si Zhu sa tangkang pagpatay sa kanya at matagumpay niyang nalinlang ang hari. Habang bumabagsak si Pelyang, sinabi ni Zhu kay Jing na ang hari mismo ang nag-utos na patayin ang kanyang ina upang maipasa ang sisi kay Zhu. Ipinahayag din niya ang kanyang pagsisisi dahil buong buhay niyang hinabol ang digmaan, katanyagan at mga bagay na walang tunay na halaga. Sinabi niyang malapit na siyang mamatay at hiniling kay Jing na tapusin si Pelyang, pagkatapos ay malaya nitong pamunuan ang kaharian bilang hari at mamuhay kasama si Xiai. Dahil dito, pumayag si Jing at lumapit upang kunin ang espada. Ngunit sa isang biglaang pangyayari, sinaksak ni Zhu si Jing mula sa likuran. Sa sobrang galit, mabilis na humarap si Jing at pinatay si Zhu. Lubos na nasaktan si Xiai sa kanyang nakita. Pagkatapos, muling isinuot ni Jing ang maskara sa mukha ni Zhu at tinapos din ang sugatang si Pelyang. Inilagay niya ang espada sa kamay ni Zhu upang palabisang si Zhu ang pumatay sa hari. Nang makita ito ni Xiai, natakot siya at umurong. Ngunit mahinahong lumapit si Jing at tiniyak sa kanya na ligtas siya. Pagkatapos, lumabas si Jing sa korte at inanunsyo na pinatay ng isang mamamatay tao ang hari, ngunit nagawa niyang patayin ang mamamatay tao. Nagkalat ang takot at kaguluhan sa buong paligid. Nagulat si Tien sa kanyang narinig ngunit hindi siya tumutol. At dito na nagtatapos ang pelikula.